Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At officially is nagkita na nga po itong Executive Director ng Miss Universe 2025 na si Uncle Nawat at itong si Atisa, matapos ang controversial na joke ni Nawat last month dito sa ating manok sa Miss Universe. So makikita natin mga kapolitika na full of admiration ang mga mata ni Nawat. At talagang masasabi natin based on our personal perspective ay nagagandahan itong sinawat dito kay Atisa. So ang advantage rin dito sa ginawa ng ating candidate is hindi siya nagpakita ng anumang disgust or anumang bitterness doon sa despite doon sa sinabi ni Nawat, which is ganito yung kagandahan mga kapolitika. Kinakailangan na despite doon sa mga negativities ay naipakita pa rin ni Atisa yung pagiging positibo. So I believe na yun ang pinakamahalaga. At doon din po pala sa isinuot ni Atisa kanina dito sa kanyang arrival is isa tayo sa nagreklamo bakit ganun yung kulay ng kanyang bihis. So hindi pala ganun lang yun mga kapolitika, kasi meron daw yung malalim na kahulugan. At base dito sa ating nakita sa social media, isa po ito sa mga disenyo at kulay ng isinuot ni Queen Sirikit, itong namayapang reyna ng Thailand. So merong malalim na kahulugan at malalim na meaning yung isinuot niya Atisa. Hindi lang basta-basta na isinuot niya yun ng ganun lang. So yun po pala yun kung kaya marami ang nagtatanong bakit sa dinami-dami ng kulay, yun pa ang napili ni Atisa. So connected pala ito doon sa namayapang reyna ng Thailand. Samantala ito palang sinawat is hindi pala siya ang isa sa mga magde-decide dito sa Miss Universe 2025. Base sa ating mga nakalap na impormasyon ay executive director lang siya, pero ang magde-decide pa rin daw dito is yung mga Latinos, yung taga Guatemala at especially itong si Raul Rucha. So malaking portion, at sana mga kapolitika ang mapagkasunduan la dito is hindi lang puro Latinas, unlike last year na puro Latina yung nakapasok sa top 10. Sana is ma-divide nila per continent yung mga magiging papasok sa top 10 at sa top 5. So dapat sana is hindi suluhin ito ng mga Latina the fact na yung mga ulo or yung mga heads, yung mga CEO ay talagang mga Latinos. So sana is magkaroon naman lang sila ng fair judgment. So base rin po doon sa format na inilabas ni Nawat is magkakaroon bago papasok sa top 10 is ilalabas na yung swimsuit at yung evening gown competition. So ito yung kagandahan kasi pag evening gown kasi is talagang ma-showcase yung kagandahan ni Atisa, yung kanyang elegance at yung royalty. So ito yung kagandahan kasi ngayon is iba na yung format last year, di ba, na swimsuit and then top 10 and then yung gown. So ngayon is iba na, pag-isahin na yung swimsuit at yung evening gown competition. So mga kapolitika, sana is makasampa itong si Atisa para makita natin yung pasabog na evening gown at we believe na talagang mag-shine siya dito sa kailang competition. At tayo rin po ay agree doon sa mga nagko-comment na napaingay ni Atisa itong beauty contest ng Miss Universe 2025 dahil the moment na umapak, nag-step down itong si Atisa doon sa Thailand ay talagang pinag-usapan mga kapolitika ang beauty contest at napakaraming press, napakaraming mga followers ni Atisa na mga Thai na kung saan is nagpunta, nagtiyaga talaga doon pumunta sa airport para abangan itong kanyang arrival doon sa Thailand. Dahil sa sinasabi ng natin ay meron tayong mga nababasa na hindi daw lahat ng mga Thai ay suportado itong si Vena Pravinar. So most likely yung mga neutral or yung mga hindi dito supporters ni Vena ay mapupunta doon, at isa na dito itong para kay Atisa manalo. So we hope for the best mga kapolitika, at yung sinasabi natin lagi na lahat ng mga post ni Atisa is maki-engage tayo. I-like po natin at i-view natin yung mga yung mga posts, yung mga videos, yung mga photos para sa engagement, at the same time talagang mapansin ng organization na mahalaga na magkaroon ng Atisa manalo sa top 5 at doon sa final selection. Okay, so yun mga kapolitika ang ating update ngayon. At bakit natin nasabi na si Atisa ang nagpaingay ng Miss Universe? Dahil nung pagdating po nitong si Indonesia at yung ibang mga candidate is very normal lang, at according nga doon sa ating mga nakalap na impormasyon ay very VIP daw ang treatment dito kay Atisa. Talagang pinasakay siya sa bus kasama yung si Hong Kong, at doon na nagkaroon na ng
engagement doon sa publiko, doon sa crowd. So talagang masasabi natin na iba ang hatak ni Atisa Manalo, kasi may nag-comment doon sa ating previous na video na ang sabi niya daw is lahat naman daw sinundo nitong si CEO. Pero sa tingin kasi natin is iba yung atmosphere nung during that time na ando na si Atisa sa press dito, dahil lahat ng camera is nakaharap sa kanya. So mga kapolitika, yun ang ating update ngayon dito sa Miss Universe 2025, na kung saan is talagang pinag-usapan ang pagdating arrival ni Atisa doon. Pinagkaguluhan siya at talagang napaingay niya ang Miss Universe. Kayo po ba ay agree? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel.